Panginoong Hesus, dahil nakikita niya na dumadami na, marami na ang lumalapit sa Kanya. Isipin mo nga naman, ang may sakit gumagaling. Oh, nung gumaling, anong sabi? Uy, alam mo kaya ako gumaling? Kasi merong isang tao doon, pinagaling ako. Anong pangalan? Si Jesus. Ha, talaga? Sige nga, may sakit ako eh. Pwede ba ako lumapit? Halika, samahan kita. Oh, di ba? Ganun lang ginawa. O yung isa, alam mo, nung nagtuturo siya, pinakain kami, wala kaming pagkain. Ang dami-dami namin. 5,000 lalaki. Talaga? Anong kinain nyo? Inihaw na turingan. Mariyag ka? Hala, sige. Bangin may dakwan, may da tuna. O kaya kuhan na yellowfin, ihapon. No? Marami ang nagbako. Ngayon, hindi na kaya ni Jesus. Dahil marami nang nagpupunta. Thank you, Lord. Marami nagpupunta sa church. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus, nanalangin muna siya. He prayed because Jesus formed a new community of disciples through decisive prayer, selection, and practical teaching. Gusto niyang simulan yung kanyang community, yung kanyang kaharian ng iba. Kumbaga, gusto niya maging trending. Gusto niya maging viral. Kasi gusto niya maging iba sa lahat. Kung lahat ng mga isda papunta doon, ang mga isda ni Jesus papunta dito. Sa lungat. Naniniwala ba kayo doon sa salitang go with the flow? Ha? Naniniwala kayo doon? Kay Jesus, resist the flow. You do not go with the flow. Kay Jesus. Sabi, sabay sa alon. Di ba? Narinig niya, di ba? Sumabay ka lang sa alon ng buhay, kapatid. Tama? Kay Jesus, no. Huwag kang sumabay sa alon. Sumakay ka sa bangka ko. Dalawa tayo mag-aano sa alon. Amen po ba? So lahat ng turo ng mundo taliwas sa turo ni Jesus. Ngayon, gusto niya ngayon na magkaroon ng isang movement. Sabihin yung salitang movement. Ano sa Tagalog ang movement? Ha? Kilusan. Movement. Kilusan. Maraming kilusan. Tama? Maraming kilusan. Tanungin mo lang kung ano ang layunin ng bawat kilusan. Ang natanan ba na kilusan sa ila ang ira Juan? Hindi po. Layunin? Okay. Pero si Jesus, ang iya kilusan, iba. Ang karoyan ni Jesus, ang layunin is to what? To create a movement of people who live for God. Isang kilusan na ang layunin ay mamuhay para sa Diyos. Yun ang layunin. Kaya ginawa ni Jesus, anong ginawa niya? Dahil mahirap ang ganong klaseng layunin, sigurado marami ang kukontra. Tama? Kaya ang ginawa niya, nanalangin muna siya. Nanalangin. He prayed day and night. Nanalangin siya. Day and night. Bakit? Kasi yung gagawin niyang kilusan ay masyadong malawak at siguradong marami ang kukontra. Alam niyo, ito lang, hanggang ngayon, maraming kumukontra sa kilusan na ginawa ni Jesus. Until now, marami ang kumukontra.
Thank you Lord kasi hindi tayo kumontra. Tayo ay sumasama sa kilusan. So, nanalangin, umaga pa lang, nanalangin hanggang gabi, nanalangin. Kinabukasan, bumaba siya. So, ready na siya. Ang una niyang ginawa, pangalawa niyang ginawa, Jesus called the would-be movers of the kingdom. Kailangan ng kilusan. So, kailangan ng kikilos. Di ba? Ano silbi ng kilusan kung walang kumikilos? May silbi ang kilusan kung walang kumikilos? Wala. Hindi siya kilusan. Dahil walang kumikilos. Kore nga, kiwa. Diba? So, pinili niya. At sa kanyang pagbaba, tinawag niya ang 12 tao na kikilos para sa kilusan. Memorize niyo? Amen. Ha? Sinong may memorize doon? Ang memorize yung 12, bibigyan ko 100. Palakpak. 100 na palakpak. Okay? Kilala nyo? Sino yung 12? Sige nga, sino yung 12? Si Judas. Sino? Simon. Bartolome. Si Andres. Si Santiago. Si Juan. Sino ba? Si Felipe. Si Bartolomeu or Nathaniel. Okay? Yan ang kanyang pangalan. Or ito si Mateo or si Matthew or si Levi. Okay? Yan ang mga pangalan niya. Si Tomas. Okay? Si Mang Tomas. Santiago na anak ni Alfeo. Ilan na yan? Siyam. Pang-10. Si Simon na isang rebelde. Zelot. Sino yung panghuli? Judas. Not paid. Meron yun sa jeep Nakita niyo sa jeep. Pagka sumasakay ako ng jeep nung college ako, may nakalagay doon sa harap, God knows who does not pay. Nakalagay yun So, ito yung 12 na tinawag niya. Tingin nyo, yung tinawag niya mga perpekto? Hindi, di ba? Isa nga dyan, nagkanulo sa kanya Pero pinanalangin niya yun. Pinag-pray niya yun. Pinag-pray niya. Kaya wag na kayo magtaka. Kung may mga kaibigan tayo na pinag-pray natin, pero pinagkakanulo tayo. Kasama yon sa buhay Kristiyano. Okay? So pinili niya ang 12. Pinili niya itong 12, 4 sa kanila mangingisda. Isa na nagtatrabaho sa BIR. Isang rebelde. Isang negosyante. 2 arkitekto. At isang businessman. 2 businessman. Tinawag niya yun. Tinawag niya iba-ibang klaseng tao. So hindi tumawag ng perpektong tao ang Diyos. Tama? Huwag niyong antayin na maging perfecto kayo para tawagan kayo ni Lord. Nandito na nga kayo Nakaupo na kayo dyan. Diba? So ibig sabihin, lahat tayo na tinawag ng Diyos, hindi naman tayo perfecto. Huwag nating antayin na maging perfecto tayo para lang gamitin ni Lord. Hindi mangyayari yun. Kasi pag naging perfecto tayo, ibig sabihin, buhay na tayo kay Lord. Sayang naman. Sayang naman yung antay natin na saka lang natin tatagawin si Lord pag malapit na tayong mamatay. Paano kung hindi nangyari yun? Bigla kong mamatay. Hindi mo rin natanggap. Di ba? So, habang buhay, gayahin natin siya. Tinawag ng Panginoon ang mga kikilos sa kanyang kilusan. Okay? Ayun na pala Sorry. Okay?
So, Jesus prayed day and night for the would-be movers of the kingdom at pinili niya ang 12. Ngayon, dahil pinili niya yung 12 nakikilos, o halimbawa, Kuya Sing, Brother Juby, Brother Brady, Kuya Mar, Simo, Kuya Nel, tayo gagawa tayo ng kilusan. Pastor, anong gagawin natin? Ganito, kinig kayo. Ganito gagawin natin. Kailangan una, makita sa kilusan natin na kaiba tayo sa mga ibang kilusan. Di ba? Magtatayo tayo ng ganito. Meron tayong kooperatiba. Samahan natin. Ngayon, pag nakaipon tayo sa kooperatiba, pwede natin itulong sa iba. Pwede tayong mag-invite sa iba. Para lang ngayon, marami tayong ma-reach out. Kunwari lang. Para lang maiba yung. Meron kang propaganda. Tama? Kasi bakit ka gagawa ng kilusan kung wala kang propaganda? Pwede ba yung, Pastor, anong gagawin na? Malikod na lang kita dinig eh. Sige lang, hindi na lang kita malikod. Mag-istoryahan kita na naman ang Korea mo istorya. Ganun ba yun? Hindi eh. Ang sabi ni Jesus, sige, pinili ko kayong 12. Ganito ang gagawin natin. Tuturuan ko kayo. Tuturuan ko kayo. So, tinuro niya. Ano ang mga tinuro niya? Jesus gave the Beatitudes. The contrast of blessing and woes. Sabi niya, mapalad ang mga naghihirap sa inyong kaharian ng Diyos. Ibang pagtuturo yun, di ba? Ibang pagtuturo. Bakit? Kasi kung mahirap ka, ang sarap naman nun. Sa akin mapunta yung kaharian ng Diyos kung mahirap ako ngayon. Di ba? Sinong mahirap dito? Konti lang kami. Yung iba, big time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba? Sabi niya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi niya, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yung mga natangis ngayon, kayo yung mga naghihaya. Ngayon, nahihirapan ka, umiiyak ka sa hirap ng buhay. Sa'yo, pagdating ng araw, ikaw, bibigyan ka ng pampalubag loob ng Diyos sa darating na panahon. So marami yan, marami siyang binigay na blessing. Tapos sunod, sabi niya, woe to you. Ano mas Tagalog ang woe? Mas Tagalog yung woe. Yung parang, ano ba yun? Hindi naman sinumpa. Ang sinumpa is curse. Para sinasabi niya, mayaman ka ngayon, darating araw, maghihirap ka. Masaya ka ngayon, darating araw, malulungkot ka. Hindi siya sumpa parang iba. Parang habag, kawawa, Kawawa ka, sabi niya, kahabag-habag. Yung mayaman ka ngayon, darating araw, mahirap ka. Habag-habag, sabi niya. Ngayon, masaya ka. Darating araw, lulungkot ka. So, binigay niya yung tinuro niya. Kasi nakita ng Panginoon, yung kondisyon ng 12. Di ba? Nagtatrabaho sa BIR, iniwan niya yung yaman, pagkayaman-yaman niya, pagkadami-daming kolekta niya dun. Para lang sumunod kay Jesus. Sino gusto niya maman? Isa lang. Yung mayaman na mayaman, iniwan yung yaman. Sumunod kay Jesus. Bakit? Dahil nakita niya yung yaman na ibibigay ni Jesus pag tayo nakarating doon. Amen po ba? Yeah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, anong ginawa ni Jesus doon sa 12 alaga niya sa kilusan? Una, inayos niya ang isip at saka ang puso. Kasi kung hindi ayos ang isip at puso, walang saysay ang kilusan. Malamang yung kilusan na yun, hindi magtagal, magkawatak-watak pa. Ay, kay madiri naksili, kay iba maniningan niya, gitutunto, kay nanuman ito nga, mapalad yung mapa. Mariaga sini sa kwarta, kay may
kinanglan ko na sa kwarta niyan. Di ba? Kaya nga naman ito, mahulat pa kasi doon sa... Marami sa ating mga ganun, di ba? Kaya unang-unang inayos ng Diyos sa kanila, heart. Heart. Minds. Jesus taught loving your enemies. The contrast of fighting with love against armed struggle. Nung panahon nila, sakop sila ng Romano. Usong-uso na sa kanila ang rebelde. Usong-uso na sa kanila yung lumalaban sa gobyerno. Usong-uso na sa kanila yung mga nagbibigay ng armas. Lalaban kayo sa Romano? Sige, sagot ko yung mga sandata ninyo. May mga ganun. Uso yun. Noon pa, may ganyan na. Huwag na kayong magtaka. Kung hanggang ngayon, meron pa yan. Nung sumama yung 12, sabi, ito na siguro. Ito na ang panahon para mapatumba natin ang gobyerno ng Romano. Kailangan ba natin ng armas? Sabi ng Panginoon, love your enemies. Laglag sa lingkuran. Kaya, ako iibigin yung kaaway ko nga yan. Kala ko ba gumawa tayo ng kilusan para tayo magkaroon ng magsikan? Diri iba niya. Iba ang batasan ni Jesus. Sabi niya, diri God, kay ayaw ka sa armed struggle. Paano natin gagawin? Paano natin mapapasuko yung kaaway natin? Love your enemies. Alam niyo yung salitang extra mile? Naririnig niyo ba yung salitang extra mile? Sino? Sa mga kabataan, naririnig niyo yung extra mile? Pag alam ba, sinabi ng mga professor, teacher, can you do an extra mile for me? Di ba? Extra mile is doing something beyond your control. Bawa, dagdag. O, halimbawa, uwi ka na. Tinawag ka. Pwede pabuli. Buli ka lang sa ito. Kaya damo man ito na akong ginihin mo pa. Assist mo naman ako. So, imbis na uuwi ka na, tinawag ka pa. So, added another hour for you. That is extra mile. Kay Jesus galing yun. Kay Jesus galing yun. Sa book of Matthew. Sabi niya, if anyone asks you to go 1 mile, go with him 2 miles. O the extra mile. Diba? Ibig sabihin, ibigay mo yung higit pa sa kaya mong ibigay. And that's what you call quality service. Sino dito nagninegosyo? Wala? Thank you, Lord. Sana bigyan kayo ng negosyo. Dahil ang unang-unang pwede mong gawin para balik-balikan yung negosyo mo, quality and excellent service. Kung nagninegosyo ka dahil ito ang gusto mo, hindi ka babalikan ng tao. Pero ibigay mo yung the best mo. Ibigay mo yung excellent and quality service mo. Sabi nga ng Inchik, hindi problema sa akin kung piso lang ang kikitain ko basta maraming benta. Bakit? Pag maraming benta, pareho din naman yun eh. Kasi yung bibili ka ng isang bagay sa akin na malaki yung tubo. Eh liitan ko yung tubo. Bili ka lang ng marami sa akin, pareho din naman yun. Excellent and quality service. Ha? Lord, paano yun? Paano ko iibigin yung kaaway ko? Kaaway ko yan. Simula pa nung bata kami, magkaaway na kami yan. Hindi. Love your enemies. That's how you fight. You don't fight arms with arms. Kay Jesus, hindi yun. Noon, sabi niya, di ba, narinig nyo, sabi niya, an eye for an eye, mata sa mata. Pag kinuha yung mata mo, kapalit mata. Di ba sa atin gano'n? Ginawa, gantihan na lang tayo. Di ba? Ngayon, dati nung nag-aaral ako, sa Ifugao, kasi sa Baguio ako nag-aaral, may isang tribo na ubusan ng lahi. Ubusan ng lahi. Isang tribo. Ngayon, meron mga gano'n. Ngayon, wala na. Bakit? Siguro naubos na yung lahi nila kasi ubusan ng lahi.
Pero siguro dahil nabago na yung kanilang isipan, yung kanilang prinsipyo, yung kanilang pinaniniwala, nabago na, hindi na siguro sa kanila nagkaroon ng ganun na klase ng prinsipyo. Yan ang sinasabi ni Jesus eh. Magmahalan, mag-ibigan. Huwag maggantihan. Gaganti ka nila lang, gantihan mo ng pag-ibig. Yan ang tinuturo. So, ano yung una? Mindset. Ito, heart set. Heart. Heart. Ano ba? Tinuro niya about judging others, the contrast of mercy over judgment. Imbes na husgahan mo, pakitaan mo ng habag. Sabi niya, may nag-verse kanina, do not judge or you will be judged. Luke chapter 6. Diba? Tapos, sabi nga niya dyan, yan, dyan yung sakop yung verse niya. For the standard you use, it will be used against you. Pero yung kasunod nun, sabi niya, give, and it will be given to you. Full measure. Shaken over. Ano ibig sabihin nun? Pag mabinigyan ka, ibig ba sabihin, kwata diri. Ang sinasabi dun, yung panghusga at paghabag, pagbibigay ng habag. Nang husga ka, nagbigay ka ng husga, full measure yon, ibabalik sa iyo ng full measure. Ni Lord. Nagbigay ka ng habag, full measure yon, ibibigay sa iyo ni Lord. Habag, full measure. Hindi pera. Madalas ginagamit yun sa yung pagkano ng tithes, yung give and it will be given to you, press down, shaking mo. Di ba? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, habag at pag-uusga. For the standard you use, sabi niya, for the standard, yung standard na ginagamit mo, gagamitin sa iyo yan. So, una, mindset. Then heart set, and then principles. Principles. Magkakaroon ka na rin lang ng kilusan, kailangan iba ka sa iba. Di ba? Ay, kay Kaliba ba siningan kilusan kay may gugma. Di ba? Walang judgment. Di na lang maapit kay may manili kay di rin man ako ma-judge. Di ba? Papakitaan pa ako ng habag. Mamahalin pa ako. Ay, dito na lang ako. Di ba? That's principle. And then sabi niya, being citizen of the kingdom, identified by the life you live, the contrast of Christian living over worldly living. Ipakita ninyo na kayo ay parte ng kaharian. Paano? Kundi yung tinuro ko sa inyo, yung prinsipyo na hindi kayo nag-judge, nagbibigay kayo ng habag, yung prinsipyo na mahal nyo yung kaaway ninyo, yung prinsipyo na pinagpala kayo. Christian living over worldly living. So kailangan na ipa-practice. Kailangan nagbubunga. Sabi nga dyan dito, ang puno ay nakikilala sa bawat sanga. bunga. Bunga. Ang bawat puno nakikilala sa bawat bunga. Kung hindi ka nagbubunga, anong pinagkaiba natin doon sa iba? Kung ang kilusan natin, walang pinagkaiba sa iba, bakit pa ako sasali sa kilusang ito? Nakukuha niyo yun? Kung wala rin naman pinagkaiba, bakit ako sasama sa iyo? Kung hindi ka naman nagbabago, ganun pa rin siya. Ba't ako sasama sa kanya? Parang lang kami, di wag na lang. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Kaya hirap na hirap tayo mag-invite sa kilusan. Bakit? Wala tayong pinagkaiba sa mundo eh. Nakukuha nyo? Isa sabihin sa akin, ba't ako sasama dyan? Sige nga, patunayan mo sa akin, bakit ako sasama sa'yo?
pareho lang naman tayo. Pareho tayong babayero, pareho tayong mahinginom, pareho tayong mabisyo, pareho tayong chismoso. Christian living over worldly living. Paano mo madidetermine ang ginto? Sino dito may mahilig sa mga alahas? Paano mo madidetermine ang ginto? O ba, parang ginto, tapos yung gold-plated, paano? Moriate. Pag natunaw yung ginto, gold-plated lang. Nag-shade. Diba? Pag nag-fade. Darating araw, mga kapatid, tayo na nanampalataya kay Jesus, isasawsaw tayo sa muriatic para lumabas yung tunay nating kulay. Kung talagang kulay ginto talaga tayo. Sabi sa Biblia, ang ginto ay ang silver, idinadarang niya sa apoy. Kasi pag inapoy mo yung silver, kalaunan lumalabas, lumulutang yung dumi. Ganyan din tayo, mga kapatid. Padadaanin tayo ni Lord sa muriatic acid para makita kung talagang ginto talaga tayo. Christian living over world living. So una, binago, isip. Pangalawa, puso. Tapos nung nabago yung puso, nagbigay ng mga prinsipyo at batas. Panghuli, sabi niya, Jesus taught about obedience to the King. The contrast of obeying and disobeying. Kaya yung panghuli ni Jesus, sabi niya, therefore, if anyone listen to my voice or hears my voice, is like a wise man who builds his house on the rock. The rain fell, the wind blew, the floods rose, and the house stood because it was built on the rock. Sabi niya, ang nakinig sa salita ko ay parang isang matalinong tao na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan, bumagyo, tumaas ang baha, nakatayo pa rin yung bahay sapagkat nakatayo siya sa bato. Pero sabi niya, ang sinuman, makinig, ang sinuman ang nakinig sa salita ko at hindi niya isinabuhay o hindi niya pinractice ay parang isang hangal na tao na gumawa ng bahay at ang pundasyon ay buhangin. Umulan, bumagyo, tumaas ang baha, paksak ang bahay sapagkat ito ay nakatayo sa buhangin. Obeying and disobeying. Nagets niyo, mga kapatid? Gumawa siya ng kilusan. So ang kilusan niya, may layunin, may programa. Pero bago gumawa, bago magawa yung programa, binago muna ito. At nung nabago ito, sa kanya pinadaan yung programa. As we end, my friends, sa ating pagtatapos, ano ito para sa atin? Number one, we are chosen and prayed over by Jesus. Tayo ay pinili at ipinagdasal ni Jesus. Hindi ka narito dahil nagustuhan mo yung church. Wala nga maganda dito sa church eh. Narito ka kasi pinili ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. The book of Hebrew would say, Jesus is our great high priest. Nananalangin para sa atin. Saan ka nakakita ng Diyos? Diyos, pinapanalangin tayo. The great high priest. We are chosen to expand the kingdom. Nandito tayo hindi para lang malingkod, mamati, adi kita kay ang career ni Lord ma-expand ang iya kadiyan. That is the purpose
ng movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung dalawang upuan na yan, maaaring nag-aantay dyan, asawa mo, kapatid mo, pinsan mo, kaaway mo. Maaaring yan, nakalaan para sa kanila. We are chosen to live blessed. Para tayo mamuhay ng pinagpala. Hindi tayo namumuhay ng talunan. Oh, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, panalo ka na. Okay? Panalo ka na. Wag hahaba yung mukha mo. Okay? We are chosen to be different in dealing with others. Pinili tayo para maging iba sa iba. Hindi tayo pinili para maging kagaya ng mundo. Pinili tayo para maging iba sa mundo. We are chosen to be compassionate rather than judgmental. Pinili tayo para magbigay ng habag. Thank you, Lord. Nandiyan si Brother Juvie. May feeding. Dahil ba gusto nating picture, selfie tayo. Selfie. O, tapos ipopost mo sa social media, para dumami views? No way. Nag-feeding tayo because we want the children, gusto natin, kariyag natin itong mga kabataan, mabatihan nila itong gugma sa Ginoo. That they may understand the love of God. That they may feel the love of Jesus. That's the main purpose why we have ministry. Hindi tayo tinawag para lang, Sunday, okay, di na si Pastor, wala si Pastor, di rin na masimba, wala si Pastor. Hindi ganon ang trabaho natin. Ang trabaho natin, ikalat yung salita ni Lord. Na naman, mariyad ka? Kati. Mariyad ka mabago? That's how we were chosen. We were chosen to bear fruit. Pinili tayo para magbunga. Sa mga susunod na linggo, yung tuturo ko pa kay Luke, yung mga puno na hindi nagbubunga, sayang kapatid, sayang oras, sayang panahon, tapos di ka nagbubunga. Alalahanin natin kapatid, paalala, may accounting tayo kay Lord. Mag-accounting tayo. At ang panghuli, we are chosen to live different. Kailangan buhay mo iba. Kaiba sa iba. Para nang makita na ibang buhay mo, saka sila makakasunod lang. Kasi nakikita nila kaibahan sa iyo. Ngayon, kung hindi ka iba sa iba, paano susunod ang iba sa iyo? Nagets nyo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, as we end, sa ating pagtatapos, pwede niyong picturean. Mamaya, sa inyong pag-snacks, tanong niyo lang, how does this teaching shape your understanding of discipleship and decision making? Ano daw bang nagawa ng pag-aaral natin ngayon? Itong pag-iisip mo patungkol sa discipleship at decision making. Number 2, what does this passage reveal about the nature of the kingdom of God in Luke's Gospel? Yung Luke chapter 6 na pinag-usapan natin. Pangatlo, what practical steps for action follow Jesus' teaching in this passage? How would you live this out in your daily life? So, ano ang mga practical steps? Maaaring ngayon, kinakausap ka na ni Lord. Maaaring ngayon, meron gustong pagawa sa'yo si Lord. Practical steps. So, my friends, Jesus forms a community of disciples through decisive prayer, selection, and radical teaching.
Christianity is a movement. Ang galing niya, no? Ha? Matagal ko na sinasabi. But in order na ang kilusan ay kumilos, kailangan may kikilos. Dahil kung walang kikilos, wala ang kilusan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po yung tayo. Can we all stand? At sa ating pananalangin, can I invite the praise and worship team? May natutunan? To learn something. Amen. Palakpakan natin muli po. Sige po, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa Panginoon.